Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Naging mabuting ina si Aling Sonia at napagtapos niya ang 2 anak sa pag-aaral. Kaya ngayon ay pare-pareho ng mga itong profesional. Ang kaso nga lang, nang siya ay nagkaedad na, hindi na siya nadadalaw ng mga ito. Ayos lamang sana kung sa mga normal na araw lamang ito hindi nakakabisita. Pero kahit sa tuwing dumarating ang Pasko at Bagong Taon, ay di man lang siya naaalala ng mga ito. Kaya ang naging tanong niya tuloy sa sarili, kung naging masama ba siyang ina para di alalahanin. Pero sa sumunod na araw, dito dumating ang hindi inaasahan. Bumisita sa kanya ang dating asawa. Araw ito ng Kapaskuhan, kaya hindi niya inaasahan iyon. Sa pagkakaalam niya kasi, ay may bago na itong pamilya. Bakit ka naririto? Tanong niya rito. Nandito ako para makabanding ka ngayong Pasko. May ibibigay rin ako sa iyong regalo. Tugon sa kanya ni Mang Raul. Sabay abot nito sa kanya ng regalo. Pero napasimangot siya at aktong isasara na ang pintuan. Hindi ba't may bago ka ng pamilya? At 10 years na tayong magkahiwalay? Bakit nandito ka? At di ko kailangan yung regalo mo. Bigla namang sinalya ni Raul ang pintuan para di tuluyang masara habang nagsasabing, hindi totoo yan, Sonia. Kunwari nakipaghiwalay lang ako sa'yo para makapagtrabaho ako sa ibang bansa. Hindi ba't ayaw na ayaw mo ako noon na lumipad patungo sa abroad? Kaya yun na lang ang naging paraan ko para makapagtrabaho at matustusan ng 2 nating anak. Hindi ka ba masaya na napagtapos ko sila? Dahil sa narinig, gumuhit ang labis na pagtataka sa anyo niya. Maya-maya pa, muling bumalik ang pagkakasimangot ng kanyang muka. At bakit yun pa ang ginawa mo? Alam mo dahil sa ginawa mong yan, para mo na rin akong pinagtaksilan ng paulit-ulit. Pero bakit mo nasabi na ikaw ang nakapagtapos ng pag-aaral nila? Kung sino man ang tumustos sa kanila, walang iba kundi ako. Ako lang. Oo, alam ko, Sonia. Pero wala kang alam na pinapadalhan ko sila. At ang tumatanggap ay si Dante. Saka hindi naman masama ang intensyon ko, kaya ako yung nagawa. Ang pagsisinungaling sa isang tao ay talagang mali. Pero may pagkakataon na dapat ay gawin yun para maisakatuparan ng isang magandang layunin. Hindi ba't nakapagtapos naman ang mga anak natin? Dahil yun sa ginawa ko at sa ginawa mo rin. Bigla naman siyang napapitik ng dila sa idinahilan nito. Pati ba naman yung mga anak natin, tinuturuan mo magsinungaling? Pare-pareho lang kayong manloloko. Ginawa niyo akong tanga sa loob ng mahabang panahon. Bigla namang hinawakan ni Raul ang kanyang kamay. Huwag mo nang sisihin yung mga anak mo, Sonia. Ako na lang. Kung bakit kasi ayaw mo pang pumayag na mag-abroad ako noon. Dapat sana'y nakapagpaalam ako ng maayos sa'yo. Hindi ko na sana ginawa yun. Pero sana mapatawad mo na ako. Tignan mo na lang yung kabutihang banda na ginawa ko. O tingnan mo. May mga profesional na tayong anak. Kaya huwag ka na magalit pa, Sonia. Sorry na. Pagsusuma mo nito, bigla namang napatahimik ang babae. Napagtanto niya na tama naman ang sinasabi nito. Hanggang sa di nagtagal ay nagsalita na siya. Sige, iintindihin ko na lang kahit na mahirap unawain. Pero teka, ano bang regalo mo na yan at nakabalot pa sa Christmas wrapper? Dito napangiti ng malaki si Raul habang nagsasabing, tanggapin mo na kasi, waksan mo. Kaya naman yun nga ang bagay na ginawa ng ginang. Nang buksan nga niya ito, lumantad ang isang pitaka na kapareho ng niregalo sa kanya nito noong ito'y naniligaw pa lamang sa kanya. Pero ang disenyo nito ay mamahalin. Dahil may mga diamond pa na nakadikit at may lace pa na ginto. Napatakip naman siya ng bibig dahil sa labis na tuwa at pagkamangha. Teka, totoo ba itong nakikita ko? Tanong niya rito. Bigla namang natawa si Raul. Oo, totoo yung mga bato na nakadikit dyan at yung lace. Pinag-ipunan ko talaga yan noong nasa abroad pa ako at tinabi ko lang muna. Dahil nangako ako sa sarili ko na kapag may lakas na loob na akong humarap sa'yo ay ibibigay ko na yan. Siya nga pala, buklatin mo pa yung wallet. Meron pang nakalagay dyan. Dahil sa sinabi nito, iyon nga ang ginawa niya. At nanlaki ang mga mata niya nang masilayan roon ng isang wallet size na picture nila na nakalaminate pa. Larawan nila yon nung kasal nila. Kaya naman buong suyong napayakap siya sa lalaki. Maraming salamat dito, Raul. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya.
At pasensya nga pala sa mga inasta ko kanina. Hinagod-hagod naman ito ang kanyang likod habang nagsasabing, "Walang anuman, Sonia. Sana naman ay maliwanagan ka ng sa tagal nating di nagkita. Ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Walang nagbabago mula noon hanggang sa ngayon." Napangiti naman siya habang nagsasabing, "Oo na, ramdam ko naman eh. Siya nga pala, bakit ngayon ka lang nagpakita? 5 taon na rin ang nakakalipas nang magtapos ang bunso natin. Bakit ngayon ka lang?" "Kasi, pinaghandaan ko talaga to. Mahabang panahon ako nagsanay ng mga idadahilan ko sa'yo kapag nakita na tayo. Dahil alam ko na kapag nagpakita agad ako sa'yo, ay baka magalit ka lang. At ito na nga yun. Kahit galit ka kanina, mabuti ay tinanggap at pinatawad mo na ako ngayon. Merry Christmas sa'yo at sa atin, Sonia." Siya nga pala, nasaan sina Dante at Edward? Bigla siyang napabuntong hininga habang nagsasabing, busy sila sa kanilang trabaho. Meron silang inuupahang apartment kaya doon sila tumutuloy. Hindi ko na nga sila nakakasama eh. Siguro doon na sila magpapasko at bagong taon. Bakit? Hindi mo pa ba alam ang tungkol roon sa pag-uupan nila ng apartment? Siya nga pala, pasensya na kung wala akong mariregalo sa'yo. Hindi ko kasi inaasahan ang pag-uwi mo. Hindi na kasi regalo ang tawag kapag ngayon lang ako bibili. Bigla namang napangiti si Raul. Ganun ba? Eh di tayo na lang ang mag-celebrate. Pero bago yun, kailangan muna nating mag-grocery para may panghanda tayo. Saka huwag mo nang problemahin ang regalo na ibibigay mo sa akin. Dahil para sa akin, ikaw ang espesyal na regalo ko ngayong Pasko. Dahil sa narinig, biglang kinilig si Sonia. Lumabas nga sila ng sandaling iyon para mag-grocery. At dahil bisperas nga ng Kapaskuhan, ay maraming tao ang namimili. Pero sa kabila nito, ay nag-enjoy pa rin naman silang dalawa. Dahil para na namang naulit yung panahon kung saan ay nagsisimula pa lamang sila na magpamilya. Nang matapos nilang mamili, ay nagtulungan sila sa paghanda ng pagkain sa darating na Kapaskuhan. Ang niluto nila ay macaroni salad, biko, spaghetti at marami pang iba. Kaya naman marami silang pinagsaluhan. Nag-text naman ang mga anak nila kay Sonia at bumati ng Merry Christmas. Natuwa pa nga ang mga ito nang malaman na naroon rin pala ang kanilang ama. Ang sabi pa nga ng mga ito sa kanila ay huwag silang mag-alala dahil naghanda sila sa apartment. Kaya naman bigla nang umaliwalas ang mukha ni Sonia ng sandaling iyon. Mabuti naman at naalala na ako ng mga anak natin. Muntikan na akong magtampo eh. Ano ka ba? Intindihan na lang natin sila. Malalaki na ang mga anak natin at marami ng pinagkakaabalan sa buhay. Baka nga ngayon ay meron pa silang work from home na tinatapos eh. Ikaw naman, Sonia eh. Masyado kang matampuhin. Natawa siya habang nagsasabing, ewan ko ba kasi sa sarili ko kung bakit ko ito nararamdaman. Ganito siguro kapag matanda na. Ang gusto ay palaging binibigyan ng atensyon. Natawa ang lalaki habang nagsasabing, mukhang tama ka. Naalala ko tuloy yung lola ko. Busy kasi palagi yung tatay ko at pati mga kapatid niya, kaya palaging may sama ng loob. Pero kahit ganun, napakabait ng lola ko na yun noong nabubuhay pa. Mapagbigay. Natawa na lang rin si Sonia habang nagsasabing, iniisip mo ba na sobrang tanda ko na? Hindi naman sa ganun. Naalala ko lang yung lola ko sa'yo. Ikaw talaga? Di parang ganun na rin yun. Tugon niya rito. Kaya naman nagkatawanan na lang sila. Pagkatapos nilang kumain ay natulog na sila. Bukas kasi ay napagpasya nilang mamasyal. Gusto nilang mamasyal sa lugar na di pa nila napapasyalan. Ganun nga ang nangyari. Napadpad sila kinabukasan sa napakagandang parke na may ilog. Hindi libre ang pamimingwit doon at may bayad pero sinulit pa rin nila na gawin yun. Gusto kasi ni Raul na makahuli ng mga isda. Grabe, baka makarami tayo ng huli dito ah. Mabuti na lang ay mayroon tayong dalang lalagyanan. Kaso nga lang, baka sa pag-uwi natin ay malanghap tayo ng mga kapwa natin pasahero dahil sa langsa ng mga isda. Sambit ni Sonia habang namimingwit. Ayos lang yun. At least pareho naman tayong masaya. Hindi ba't ito ang ginagawa natin noon nung magsyota pa lang tayo? Ang magkasabay na namimingwit habang nagkukwentuhan. At ito na nga yun no. Kahit may kotse ako, hindi ko na dinala para lang masulit natin ang bonding gaya noong mabata-bata pa tayo. Tugon naman ito. Napangiti na lamang si Sonia dahil naalala niya iyon. Dito nga rin sa parke sinagot ang mister kaya talagang memorable sa kanya ang lugar na ito. Kaya nga mahal eh. Pero ngayon, kulubot na ang mga balat natin.
Kundi lang sanang tayo tumatanda ay mas okay yun. Sambit niya rito. Nagpakawala naman ng mahabang buntong hininga ang lalaki habang nagsasabi, ganun talaga ang buhay. Minsan ay bata ka hanggang sa tumanda ka na rin. Kaya nga meron tayong utak para alalahanin ang masasayang sandali ng kahapon. Hindi ba't nag-enjoy ka naman sa kabataan mo? Kaya wag ka nang mahinayang pa kung bakit matanda na tayo. At least nagkaroon naman tayo ng 2 anak. Yun ang mahalaga, mahal. Napatango siya sa inihayag nito pero meron siyang naging tugon rito. May mga anak nga tayo. Pero hindi naman natin nararamdaman ang presensya nila. Sa kaaraw ng Kapaskuhan ngayon at 25 ng Disyembre. Kung may ginagawa man sila at kung talagang mahalaga tayo sa kanila ay dapat gumawa sila ng paraan para maging magkasama tayong 4. Kaso hindi Mas sinuuna pa nila yung trabaho nila kaysa sa pamilya. At saka minsan lang yung Pasko. Kaya dapat inilalaan na lang nila ang araw para sa atin. Napailing ang lalaki habang nagsasabing, ganyan talaga ang buhay. Ang anak ay sadyang nakadisenyo para tustusan habang sila ay maliliit pa lamang. Obligasyon nating mga magulang yun. Tayo ang nagdala sa kanila dito sa mundo. Kaya dapat gawin natin ang mga ganong bagay. Kapag malaki na sila, gaya ngayon, asahan na natin na di natin sila habang buhay na makakasama. Depende na lang sa kanila kung maalala pa nila tayo. Ganun nga. Pero dapat maalala rin naman nila tayo kahit kaano pa sila ka-busy. 1 beses lang naman sa 1 taon ng Pasko. Hindi naman araw-araw. Yun nga lang ang problema. Tama ka. Pero magkasama naman tayong 2 kaya hayaan na lang natin ang mga anak natin. Tugon nito sa kanya. Napatango na lamang roon si Sonia at wala na itong sinabi pa. At pagkuway, muli silang nagtuon sa panguhuli ng isda. Mabuti na lamang ay marami silang nahuli. Ang sabi pa nga ni Raul ay iihawin niya iyon. Mga 5 oras rin silang nagtagal sa parkeng iyon. Hindi lang naman kasi sila nang huli ng isda roon, kundi nagpiknik na rin sila habang masayang nagkukantuhan. Ang ilan pa nga na isda na kanilang nahuli ay doon na nila inihaw. Mabuti na lamang ay may dala silang toyo, sili at bawang para gawin nilang sausawan. Nang makauwi na sila sa kanila, dito nalaman ni Sonia na tumawag pala ang bunso nilang si Edward dahil ngayon niya lang ito napansin. Kaya naman siya na ang tumawag rito para tanungin kung ano ang kailangan nito. Hanggang sa nagulat siya sa kanyang natuklasan. Paano ba naman kasi? Ang panganay nilang si Dante ay may matinding karamdaman. Meron raw itong leukemia at stage 2 na. Kaya naman ang malaman iyon ni Sonia ay naglulupasay siya sa pag-iyak. At dahil dito ay natanong siya ng mister. Mahal, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Halata ang nervyos sa itsura nito. Paano ba naman kasi? Si Dante may sakit pala na leukemia. Matagal nila itong tinago sa atin. Kaya pala 1 taon na rin silang di nakakauwi dito. Ayaw pala ni Dante na magpakita sa atin dahil payat na siya at halatang may sakit. Ngayon na sa akin pinagtapat ni Edward dahil sobrang na rin siyang nababahala sa karamdaman ng kuya niya. Diyos ko, bakit nangyari pa to sa anak natin? Ipagamot natin siya para din lumala ang karamdaman niya. Maluhalo ang reaksyon ni Mang Raul. Huwag kang mag-alala, mahal. Sa bisperas raw ng bagong taon ay uuwi sila dito. Kaya talagang ipapatingin natin siya sa doktor kung ano ang magiging gamutan niya. Manalangin na lang tayo sa Diyos na sana ay gumaling na si Dante. Ang sabi pa ni Edward, ilang buwan na raw walang trabaho ang kuya niya dahil sa sakit nito. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng bisperas ng bagong taon. Dito na dumating ang 2 magkapatid. Kaya naman nagkasalubungan sila ng yakap. At nakita ni Sonia na kung gaano na pumayat si Dante. Bagamat wala namang pagbabago sa pangangatawan nito, lumubog naman ang mga mata nito. Samantalang ang pisngi ay umimpis na rin. Mababakas talaga na mayroon itong iniinda na sakit. Pasensya na, Ma. Kung ngayon ko lang napagtapat na may sakit ako, Ma, Pa, ayoko kasi na mag-alala kayo Sa totoo lang, di ko pa sana ipagtatapat Sabi na kasi ni Edward, kaya di ko na kailangan pang tumanggi. Sambit ni Dante. Naku anak, dapat noon pa maninasabi mo na. Noong nasa ibang bansa pa ako. Pero hayaan mo, meron pa naman akong ipon, kaya ipapagamot kita. Tugon ni Mang Raul.
Kaya naman pumayag naman si Dante at pinakimotherapy nga siya. At mabuti na lamang, nalaman nila sa doktor na may pag-asa pa itong gumaling dahil hindi pa naman raw gaanong malala ang karamdaman nito. Kaso nga lang, kada 2 buwan ay nararapat itong isalang sa gamutan para ma-maintain ang karamdaman nito. Napakamahal nito pero kakayanin raw nila Edward at Mang Raul ang gastusin, mapagaling lang si Dante. Basta ang importante lamang sa kanila ay ang maisalba ang buhay ng minamahal. At dahil kumpleto sila sa bagong taon, naghanda pa rin naman sila at nagsaya kahit papaano. Kaya naman hindi nawala sa kanila ang diwa ng bagong taon. Ganap nang nakatira sina Dante at Edward sa dating bahay. Iniwanan na nila ang apartment kaya buo ulit silang magpamilya. Kaso nga lang, palagi nag-aalala si Sonia para sa anak na si Dante. Madalas rin kasi ang pagdurugo ng ilong nito, kaya parang siya rin ang nahihirapan para sa anak. Pero sa kabila nito, pilit pa rin niyang tinatatagan ang kanyang sarili. Kumakapit siya sa Panginoon at pinapanalangin na sana ay gumaling na nga ito. Ngunit di nila inaasahan na yung sakit nito ay mas lalala pa pala. Naging stage 3 na ang cancer nito, kaya naman sobrang nabigla roon si Sonia. Mas lalong tumindi ang pag-aalala niya para sa anak. Pero sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin sila sa gamutan. At sinasabayan rin nila ng pananalangin sa Diyos, dahilan upang kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Dante. Pero dahil sa palagi ang pagpapagamot nito, ay nauubusan na rin sila ng pera. Kaya naman nangungutang na lamang sila kahit kanino para lang makalikom ng pera. Mabuti na lamang ay meron silang mga kamag-anak na handang tumulong. Hanggang sa uli, ay gumaling na rin si Dante makaraan ng 1 taong gamutan at nabayaran na rin nila ang mga utang nila. Kaya naman tuwang-tuwa silang buong mag-anak dahil cancer survivor na sa wakas si Dante. Ibig sabihin, nagawa niyang makatakas mula sa malalang karamdaman. Nakalipas ng halos kalahating taon na pagpapalakas, nakabalik na rin sa trabaho si Dante. Kaya naman yung 2 magkapatid ay muli na namang bumukod sa kanila. Nanatili ulit sa apartment. Muli ay nakakalimot na naman ang mga itong bumisita. Kaya naman nang sumapit ang Mother's Day, hindi handa o pagbabasa ng mga letter ang inaatupag ni Sonia, kundi ang uminom ng alak mag-isa. Kaya naman ang madatnan siya ng asawa na nasa ganoong sitwasyon at lasing na ay pinahinto na siya nito. Hinay-hinay lang sa pag-inom, mahal. Ano bang problema mo? Kahit di mo sabihin, nakikita ko ang lungkot sa mga mata mo eh. Bakit hindi mo ikwento sa akin? Ano ba yun, mahal? Saglit na napahinto sa pag-inom si Sonia habang nagsasabing, wala to, mahal. Iwanan mo na ako rito. Nagpapakasaya lang ako kaya ako umiinom. Nakikita ni Raul na mukhang di ito nagsasabi ng totoo kaya't inagaw niya ang bote ng alak. Ano ba? Bakit mo ba ako pinapakialaman? Ibalik mo nga sa akin yan. Pero napailing ito habang nagsasabi, hindi pwede. Alam kong may problema ka. Sabihin mo at handa naman ako makinig eh. Huwag mong idaan sa pag-inom ng alak. Dahil baka makasama ito sa kalusugan mo. Dahil sa sinabi ng asawa, mas lalo tuloy lumamlam ang mga mata niya. Hindi nagtagal, natagpuan niya na lang ang sarili na humahagulgol na sa pag-iyak. Bilis na, mahal. Sabihin mo na sa akin at baka makatulong ako. Pangungumbinsi pa nito. Hindi naman lingid sa'yo na Mother's Day ngayon, di ba? Wala man lang bumati sa akin. Hindi ba ako mabuting ina? Tanong pa niya. Kaya naman napabuntong hininga na lamang ito. Hindi ba't bumati na ako sa'yo kaninang umaga? Niyayaya pa nga kitang lumabas eh. Ayaw mo naman. Oo nga, binati mo ko. Pero hindi ng mga anak natin. Alam mo, kanina pa ako naghihintay ng text nila eh. At inaasahan ko na babati sila kahit doon man lamang. Pero anong oras na ngayon? Hapon na pero wala pa rin. Nakakaalala lang sila kapag meron lamang silang kailangan sa atin. Puno ng hinanakita sambit niya dito. Kaya naman muling napabuntong hininga si Raul. Napagtanto nito na tama ang inihayag ng misis. Kaya naman niyakap na lamang niya ito ng mahigpit. Napahinto niya naman ito sa pag-inom ng alak. Pinatulog niya na lamang ito para kahit papaano ay makapagpahinga. At dahil sa kalasingan, ay agad naman itong nakatulog habang inaayos ni Raul ang kumot ng misis. Hindi niya maiwasang titigan ito ng may pagkaawa. Kawawa naman ang asawa ko. Nakatulugan ng sama ng loob. Hindi ko man lubos na nararamdaman ng pakiramdam ng isang babae.
Nauunawaan ko naman kung bakit siya nagkakaganito. Bakit naman kasi nakakalimot ang mga anak namin? Ano kayang gagawin ko para mapasaya ang asawa ko? Alam ko na. Tatawagan ko mamaya sina Dante at Edward. Sasabihin ko na bumati naman sila kahit sa voice record lamang. At mamaya, pagising ni Sonia, ay ipaparinig ko yun sa kanya bago pa lumipas ang Mother's Day. Tsak na matutuwa siya. Dahil kahit papaano ay bumati sila, kahit na sa ganun lamang na paraan. May intindihan naman yata ni Sonia na busy talaga ang mga anak namin, kaya di sila makakapunta. Sambit niya sa sarili. Iyon nga ang bagay na kanyang ginawa. At dahil alam niya ang paraan ng pagpapalambot ng puso ng babae, siya na ang nagsulat sa mga dapat sabihin ng mga anak at pinarecord na lamang iyon. Kaya naman ang magising na si Sonia ay pinarinig niya ito. Kitang-kita naman niya kung paano tumulo ang luha nito. Dito niya napagtanto na talagang mababaw lamang ang kaligayahan nito. Kaya naman matapos marinig iyon ng babae, ay sinabayan niya rin ang muling pagbati rito at niyakap ito ng mahigpit. Naramdaman niya na natanggal na ang sama ng loob nito. Kaya naman kinabukasan, pinapapunta pa ni Raul ang mga anak para makita sila ng kanilang ina. Iyon naman ang bagay na ginawa ng dalawang magkapatid. At dahil sa pakiusap ng kanilang ama na bigyan ng ina ng bulaklak, dahil wala sila noong Mother's Day, tinupad naman nila iyon. Kaya naman nang batiin nila ito ng Happy Mother's Day at sabay abot ng bulaklak, bumatis ang luha sa mga mata ng ginang dahil sa labis na pagkaantig ng kanyang puso. Maraming salamat mga anak. Akala ko kinalimutan niyo na ako eh. Hindi po ma. Sadyang busy lang talaga kami kahapon. Kaya nga bumati kami kahapon nang magkaroon na kami ng oras eh. Pero napag-isip-isip namin na parang kulang. Kaya napagpasyahan namin na pumunta rin kami dito. Baka po kasi sumama ang loob niyo eh. Tugon ni Edward. Hindi naman anak. Alam ko naman kasi na busy kayo. Sambit niya rito at nakuha pang magsinungaling pero ang totoo ay naghihinakit naman talaga siya. Maya-maya pa, biglang sumabat si Dante. At dahil wala kaming gagawin ngayon ma, saan niyo po gustong mamasyal ni Papa? Naku, wag na lang anak. Ayos na sa akin ang magluto-luto tayo dito sa bahay. Tugon niya rito na agad namang sinang-ayunan ng asawa. Hindi ganun ang gusto naming mangyari ma. Ang gusto namin ni Edward ay ang mamasyal tayong apat. Para naman makabawi rin kami sa hindi namin pagsipot kahapon ma. At dahil sa patuloy na pangungumbinsi ni Dante, sa bandang huli ay napapayag na rin niya si Sonia. Kaya naman nagkayayaan na sila ng araw na iyon na manood ng sine. Puro horror movie ang kanilang pinanood na tumagal ng 6 na oras. Kaya naman gabi na sila nakauwi. Tila nabura naman ang lahat ng hinanakit ni Sonia nang pasayahin siya ng mga anak. Labis nga siyang nakokonsensya dahil ang nauna niyang inisip ay parang walang utang na loob sa kanya ang mga ito dahil hindi man lang nito inaalala ang okasyon. Ngunit mukhang tama naman ang mister na dapat ay unawain na lamang ang mga ito dahil busy nga sa buhay. Hindi niya rin kasi alam kung gaano nga ang mga ito napipressure sa trabaho. Samantala, habang mag-isa sa kwarto si Sonia, sinamantala naman ito ng mag-amang Raul, Dante at Edward upang mag-usap. Tingnan niyo mga anak, napasaya ninyo ang mama niyo dahil sa ginawa ninyo. Pero di ko lang sinabi yun ay alam kong di kayo magkukusa eh. Sambit ni Mang Raul. Pasensya na po pa. Busy kasi kami sa trabaho at saka di naman namin alam na maramdamin pala si mama. Hayaan niyo sa susunod na okasyon ay hindi na kami magpapahuli ni Edward. Pangako po yan. Pero pa, wala po ba kayong balak sabihin? Yung sorpresa natin para kay mama? Tanong pa ni Dante. Sa ngayon anak, hindi pa. Dahil hinihintay ko pang matapos bago ko ipagtapat sa mama niyo. Tugon nito. Sa kanilang pag-uusap, hindi nila namalayan na nakikinig pala si Sonia. Nakakubli lamang ito. Lalabas kasi sana siya para yayain si Raul na sila ay magkape. Kapag di pa kasi siya inaantok ay ganun ang nagiging habit niya. Para kasi sa kanya, yung kape ay hindi pampagising, kundi pampaantok ito para sa kanya. Pero nagkataon naman na napakinggan niya ang pinag-uusapan ng mag-ama. Ano ba yung naririnig kong yun? Meron daw ipagtatapat sa akin si Raul, pero hindi pa raw niya ito kayang sabihin ngayon. Ano kayang klaseng sorpresa yun? Ikatutuwa ko ba to o hindi? Matagal na pala niya akong pinagtataguan at kasabot pa ang mga bata. Sa pagkakaalam ko, ang mag-asawa ay hindi naglilihiman. Pero bakit niya ito ginagawa sa akin? Hindi niya na ba ako mahal? Tanong ni Sonia sa sarili.
Aalis na sana siya ng sandaling iyon nang biglang nasanggi niya ang isang balde kaya kumalabog ito. Dali-dali namang nagtungo si Raul sa kanyang kinaroroonan. Mahal? Kayo na ka pa ba dito? Tanong ng lalaki. Ngayon lang mahal. Magtitimpla lang sana ako ng kape. Ang kaso, nakita ko na abala kayo sa kusina at baka makaistorbo pa ako kaya babalik na sana ako sa kwarto. Ah, ganun ba? Gusto mo ba sabay na tayo magkape? Para naman antukin na tayo. Pagyayayapan nito. Kaya naman napapayag na rin siya, samantalang yung dalawang magkapatid ay pumasok na sa kani-kanilang kwarto. Habang sila ay nagkakape, bigla niyang natanong ang asawa. Mahal, meron ka bang tinatago sa akin? Dahil sa klase ng tanong nito, ay napaubo si Raul dahil nasamid siya. Wala akong tinatago, mahal. Bakit naman ako may tatago? Asawa kita eh. At saka dapat di ba walang lihiman? Dahil dito, ay napatango na lamang si Sonia. Sinakyan na lamang niya ang mister at baka mahalata pa nito na narinig niya ang pinag-uusapan nila kanina. Sa loob-loob niya, baka naman magandang sorpresa ang tinutukoy ng kanyang asawa. Maya-maya pa ay meron ulit siyang tinanong dito. Hindi ko pa pala nalalaman, mahal. Pero ano palang trabaho mo sa ibang bansa? Malaki ba ang sinasahod mo roon? Bigla namang napangiti si Raul habang nagsasabing, hindi nalingid sa'yo diba na marunong ako pagdating sa electrical? Isa akong lineman sa Saudi at sakto lang naman ang sahod ko. Yung pwede mo lang pag-aralin ng dalawa mong anak. Napatango na lamang ang babae at humigop ng kape. Bakit, Sonia? May gusto ka pa bang malaman tungkol sa akin? Wala na. Saka curious lang naman kasi ako. Tugon niya rito at napatitig na lamang sa kanya si Raul. Sa sumunod na araw ay muling nag-usap ang tatlo para sa sorpresa nila kay Sonia. Naging mausisa sa akin kagabi ang mama niyo. Hindi kaya narinig niyo yung pinag-uusapan natin? Narinig niya nga po siguro pa. Pero hindi niya naman alam kung ano yung tinutukoy natin, kaya wala tayong dapat ipag-alala. Tugon ni Edward. Sa bagay, maikling sambit ni Raul. Makalipas ang ilang oras, nagsibalikan na ang magkapatid sa kanilang apartment. Meron pa kasi silang tatapusin na trabaho. Pero bago yun, ay nagpaalam muna sila sa kanilang ina at ipinag-ingat naman sila nito. Samantala, natanong ni Raul ang asawa kung talagang nag-enjoy raw ba ito sa kanilang bonding noong nakaraan at napatango naman ito habang nakangiti. Sana nga ay maulit pa yun sa susunod na okasyon. Sana sa Father's Day ay pumunta ulit sila. Huwag kang mag-alala, mahal. Pupunta rin ng mga anak natin. Baka nga sa ibang lugar nila tayo ipasyal eh. Tugon ni Raul. Sana nga. Gusto ko naman sa beach para makapag-swimming tayo. Hinahanap-hanap na rin ang katawan ko ang dagat. Alam mo ba, mahal? Na yung huling langoy ko ay 10 taong gulang pa lang ako. Naku, masyado nang matagal. Maganda rin sa katawan ng dagat. Sisigla ang katawan mo kapag lumublob ka. Masayang sambit ni Sonia. Ako rin naman. Sabik na sa dagat. Hayaan mo. At dahil Father's Day naman ang sandaling iyon, iyon ang hihilingin ko sa kanila. Ang tayo ay magpunta sa dagat. Tugon ni Raul. Sige, salamat mahal. Tsak na masaya yun. Excited na pahayag ni Sonia. Kaya naman napangiti na lamang si Raul. Sa pagsapit ng hapon, nagpaalam siya kay Sonia na mayroon lamang napupuntahan. Mabuti na lamang ay pumayag ito kahit na may iwan ito ng mag-isa sa tahanan. May pinuntaan siya na kasalukuyang ginagawa na bahay at natanong pa niya ang foreman kung kailan ito matatapos. Nang sumagot naman ito na 5 buwan pa bago matapos, gumuhit ang makahulugang ngiti sa kanyang labi. Hindi naman siya nagtagal sa lugar na iyon at dali-dali namang umuwi. Pero sa kabila nun, lingid sa kanyang kaalaman ang pagbuntot sa kanya ni Sonia sakay ng taxi. Meron kasing sariling kotse si Raul kaya nasundan ito ng babae. At doon nga ay nasaksihan nito na may kausap ang mister sa construction site na yun. Kaya ang tanong niya sa sarili ay kung bakit nagtungo roon si Raul. At kanino kaya ang bahay na yun? Kahit hindi pa ito tapos ay kita niya na malaki iyon at nasa 3rd floor ang taas. Muling nagtanong sa kanyang sarili si Sonia. Ito kaya ang tinutukoy ni Raul na sorpresa? Pero napaka-imposible naman nun dahil papaano makakaipon ng ganoong kalaking halaga ang lalaki. Gayong ordinaryo lamang ito na manggagawa sa ibang bansa. Pero biglang sumagi sa isip niya na baka magiging bagong bahay iyon ng kaibigan niya. Pero sa kabila ng mga iniisip niya, malakas ang pakiramdam niya na merong tinatago si Raul sa kanya na dapat niyang malaman.
Hindi naman kasi siya bingi para isipin na guni-guni lamang yung narinig niya noong nakaraan. Alam niya na talagang may tinutukoy ang kanyang asawa. Sa tagal ba namang hindi nila pagkikita ay baka marami nang nagbago sa lalaki. Pero batid niya na hindi naman yata iyon masama, sapagkat alam niya sa sarili na mukhang mabuti naman ang intensyon ng asawa. Kaya naman nagkukunwari na lamang siya na walang nalalaman. Dahil batid niya na malalaman niya rin naman iyon at masasaksihan sa bandang huli kung tapat ba talaga ang asawa niya. Hinihintay niya mismo sa sariling bibig nito na ito na ang magsasabi dahil ayaw niyang pangunahan nito at baka ito ang maging sanhi ng kanilang pag-aaway. Basta, sa paglipas ng ilang araw, ay binabantayan niya na lamang ang kilos ng mister. Yung cellphone nga rin nito ay chinecheck niya, ang kaso nga lang may password ito kaya hindi mabuksan-buksan. Kaya dito tuluyang naghinala si Sonia. Ang paglalagay nito ng password sa cellphone ay siyang indikasyon na hindi ito tapat sa kanya at mayroong mga bagay itong inililihim. Pero sa kabila nito, nagpatuloy siya sa pag-iimbestiga. Kapag lumalabas ito, ay kanya ring sinusundan at palaging doon sa construction site ito nagtutungo. Kaya naman dito niya na kinausap ang foreman nang wala na roon si Raul. Magandang araw sa iyo, foreman. Sino po ba yung titira dito? Pagbati at tanong ni Sonia. Na out of focus naman ito, kaya agad siya na humingi ng tawad. Walang anuman po yun, ma'am. Pero mawalang galang na po, sino po ba kayo? Ako si Sonia, ang asawa ni Raul. Dahil sa pagpapakilala niya, ay nanlaki ang mga mata nito. Asawa kayo ni Sir Raul? Yung bahay na ito ay sa kaibigan niya po, ma'am. Pinababantay lang sa kanya. Rason nito. Kaya naman napabuntong hininga na lamang si Sonia. Ang buong akala niya kasi ay para sa kanila iyon. Hindi pala. Nagpaalam na siya sa foreman at muling humingi ng dispensa dahil sa kanyang pang-iistorbo at pagkuway dumiretso na siya sa paradahan ng mga taxi para umuwi na sa kanila. Nausisa pa nga siya ni Raul kung saan siya nanggaling at nagdahilan naman siya na nagpunta lang saglit sa kanyang kumare. Bagay na pinaniwalaan naman ito. Hanggang sa sumapit ang hapon. Dati-rati ay lumalapit si Raul sa kanya para tanungin siya kung anong merienda ang gusto niya. Ito kasi ang bumibili. Pero alas 5 na ng hapon ay hindi pa rin siya nito kinikibo. At nang mapansin niya, nalalabas ito ng bahay ay agad niya itong kinausap. Saan ka pupunta? Saglit na napatingin sa kanya ang lalaki habang nagsasabing, bibili lang ng merienda sa labas. Teka, hindi mo pa ako natatanong kung anong gusto kong kainin ah. Pero teka, parang yatang galit ka. May problema ka ba sa akin? Usisa niya rito. Agad naman itong napabuntong hininga habang nagsasabi, pumunta ka raw sa construction site na binabantayan ko, sabi ng foreman roon. Tumawag kasi siya kanina sa akin. Wala ka bang tiwala sa akin, mahal? Bakit mo ako sinusundan? Nakakasama lang kasi ng loob eh. Akala ko meron kang tiwala. Iyon pala'y wala. Paano ba naman kasi? Yung kinikilos mo noong nakaraan hanggang ngayon ay kahina-hinala eh. Para ka talagang may tinatago. Agad na tugon ni Sonia. Napakamot ulo ito habang nagsasabing, palibhasa kasi. Matagal akong nawala, kaya kung ano-ano nang pumapasok sa isip mo. Kailan ka ba talaga magtitiwala sa akin? Alam mo, napakasakit para sa akin na yung mahal mo ay pinaghihinalaan ka. Sambit nito at padabog na lumabas ng bahay. Kaya naman napabuntong hininga na lamang si Sonia. Naisip niya kung mali ba ang mag-usisa rito. Makalipas ang isang oras, hindi pa umuwi ang mister hanggang sa pagsapit ng gabi ay wala pa rin ito. Dito tuloy siya napaisip kung nakaka-offend ba yung ginawa niya. Maya-maya pa ay talagang nainip na siya kaya naman tinawagan niya ito sa cellphone. Pero sa kasamaang palad ay hindi ito makontak. Halatang pinatay ang cellphone. Kaya naman napaupo siya sa isang tabi at naisip naman na tawagan ng mga anak. Ikakwento niya lang sana yung naging pagtatalo nila ng mister. Pero, ay, pati ba naman yung numero ng mga anak ko hindi na rin matawagan. Akala ko, sila yung masasabihan ko ng problema ko. Malibhasa ay pareho silang busy. Hindi na talaga umuwi si Raul. Sa tingin ko nagpapalipas siya ng sama ng loob sa akin. Sana naman bukas ay bumalik na siya dahil kamamatay ko kung habang buhay na siyang hindi magpapakita sa akin. Oo, talagang naghihilala naman talaga ako sa kanya eh. Dahil na rin sa narinig ko sa pinag-uusapan nila. Pero sapat na ba yun para iwanan niya akong muli? Sambit ni Sonia sa kanyang sarili.
At dahil hindi pa rin talaga dumarating ang asawa, napilitan na lamang siya na magluto ng hapunan para sa sarili niya. Sinubukan pa rin niya itong hintayin nang tapos na siyang magluto pero hindi pa rin dumarating kaya mag-isa na lamang siyang kumain. May bahagi nga sa isip niya na nag-aalala siya pero ipinanalangin na lang niya na sana kung nasan man ito naroroon ay nasa ligtas itong kalagayan. Nang matapos niyang kumain, sinubukan niyang tawagan ng isa sa mga anak pero walang sumasagot. Kaya naman natulog na lamang siya at umaasa na bukas ay uuwi na si Raul. Mabuti na lamang kinabukasan ay umuwi na nga rin ito. Kaya naman natanong niya kung saan ito nakitulog. Sumagot naman ito na sa kumpare raw niya at nagkayayaan na mag-inuman. Hindi na lamang niya ito tinanong pa ulit dahil halata sa itsura nito na wala ito sa mood na makipag-usap. Hinayaan na lamang niya itong magpahinga dahil batid niya na hindi ito nakatulog ng maayos. Naisipan niya na lamang muna na mamalengke para sa kanilang pagkain. At pagka-uwi niya, bago magluto, tinawagan niya si Edward dahil gusto niyang mag-usisa. Para kasi sa kanya, hanggat hindi niya nalalaman ng totoo, ay hindi siya matatahimik. "Oo ma, bakit kayo napatawag? Pasensya po pala kagabi, hindi ko po nasagot dahil sobrang busy sa trabaho." Sambit ni Edward sa kabilang linya. "Naiintindihan ko naman anak, hindi kasi umuwi kagabi ang papa mo. Kako baka alam niyo ng Kuya Dante mo. Pero nakauwi na rin siya ngayon at nakipag-inuman pala siya. Siya nga pala, napatawag ako dahil mayroon akong gustong malaman at nais kong sabihin mo ang katotohanan sa akin." Bigla naman itong napatahimik sa kabilang linya, ngunit hindi nagtagal ay nagtanong ito sa kanya. "Sige ma, sabihin mo sa akin. Anong gusto mong malaman?" "Yung tungkol sa bahay na pinapatayo. Alam kong alam mo ang tinutukoy ko anak." "Kanino yun?" "Ma, ano ba yung tinutukoy mo?" Mautal-utal pa nitong tanong sa kanya. "Huwag ka nang mag-deny anak. Narinig ko yung pag-uusap niyo ng papa mo noong nakaraan. Tungkol yun sa sorpresa. Yung bahay ba na pinapatayo yung tinutukoy niyo?" Seryosong tanong niya rito. Saglit muling napatahimik si Edward at maya-maya pa ay tumugon na rin ito. "Well, nalaman niyo na rin naman kaya hindi na ito magiging sorpresa pa." "Oo ma, iyon nga po ang sorpresa namin. Nagambag-ambag po kaming tatlo para mapatayo lang ang bahay na yun. Pero may loan pa rin kami sa bangko. Sa totoo lang ma, pinilit ko lang si kuya na makiambag. Sa una ay ayaw pa niya dahil may bahay pa naman tayo na matino. Pero dahil sa pagpupumilit nga namin ni papa, ay napapayag na rin siya. Ngunit may kondisyon. Kapag nalaman raw agad ninyo na mayroon kaming sorpresa sa inyo, ay babawiin niya ang parte niya. Siya pa naman yung may pinakamalaking ambag. Kaya malaking kawalan ito kapag hinayaan namin na malaman nyo. Alam niyo naman yung ugali ni kuya eh. May isang salita siya na kapag nabitawan na ang salita ay hindi na dapat bawiin pa. Tumutupad siya sa usapan. Natakot naman kami na marimata ng bangko ang ari-arian sa oras na bawiin ni kuya ang ambag. Kaya talagang tinatago namin iyon ni papa. At yung tinatanong lang namin kay papa, kung kailan sasabihin ay para malaman namin sa kanya kung hanggang kailan dapat itago. Humihingi lang po kami ng payo sa kanya. Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Sonia sa nalaman. Talaga? Bagong bahay natin yun? Pero may bahay naman tayo anak ha. Ito oh. Kompleto naman yung kwarto dito at sobra-sobra pa. Kahit na magkaroon pa kayo ng pamilya ni Dante ay kasya pa rin tayo dito. Bakit kailangan pa niya anak? At bakit kailangan pang isurpresa? Tanong pa niya rito. Dahil naging mabuting ina kayo sa amin ni Dante ma. Sa kabila ng pagpapadala ni Papa ng pera noon, ay tinaguyod niyo pa rin kami. Palibasa ay hindi niyo alam na nag-abroad si Papa. Nakita namin ni Kuya ang pagtsatsaga mo ma. Kaya tumatanaw lang po kami ng utang na loob ma. Sambit nito sa kanya. Biglang naantig ang damdamin ni Sonia kaya naman bigla siyang napaluhan ng wala sa oras. Pinunasan muna niya ang mga ito bago siya sumagot sa anak. Maraming salamat anak. Maraming salamat dahil pinapahalagan pa ninyo ang mga nagawa ko noon. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo, ay wala yun. Ginagawa ko lang yung bilang magulang nyo. Obligasyon ko ang ganung bagay. Kaya naman sa sumunod na araw, nabanggit na ni Sonia sa asawa na nalaman na niya ang tungkol sa pinapagawang bahay. Nagulat naman ito, pero saglit lang yun. Kanino mo nalaman yun, mahal? Naku, kapag nabati dito ni Dante ay baka hindi matuloy ang paggawa. Papatapos pa naman na.
Kaya nga ako nagalit, mahal eh. Dahil inusisa mo yun. Malalaman mo rin naman yun eh. Kapag sinabi ko na sa'yo, kapag tapos na. Sambit ni Raul. Pasensya na, mahal. Kaya ako lang naman nagawa yun dahil naku-curious lang ako sa narinig kong usapan ninyo noong nakaraan. At oo, tama ka. Talagang narinig ko ang kwentuhan ninyo. Nagkunwari lang ako noon, nakakapunta ko pa lang sa kusina. At huwag kang mag-alala. Tsak na hindi naman iyon gagawin ni Dante. Sambit niya rito. Wala na akong magagawa. Narinig mo na pala eh. Iyon na nga lang ang dapat natin gawin, Sonia. Ang mananalangin na sana hindi yun mangyari. Nang magrenta nga sila sa isang beach pagsapit ng Father's Day, doon ay pagtapat ni Sonia kay Dante na nalaman na niya ang tungkol roon. At sa kabutihang palad naman ay hindi ito naging hadlang upang hindi matapos ang pinapagawang bagong bahay. Ano ka ba, ma? Bakit ko i-atras yung pagpapagawa ng bahay? Ang ganda-ganda sa lugar na yun. At pinapalibutan ng mga punong kahoy, kaya sariwang-sariwa ang hangin. Ganun pa naman na environment ang pinapangarap kong tirhan. Sambit ni Dante. Salamat, anak. Natutuwa ako dahil may naging bahay na tayo. Pero ano na lang ang gagawin natin sa lumang bahay? Sayang naman yun dahil bukod sa marami tayong alaala roon, ay malaki-laki rin yun eh. Napangiti naman si Dante habang nagsasabing, wala ma, tirhan niyo pa rin ni Papa yung lumang bahay, samantalang kami ni Edward ay sa bago. Hindi na kami mangungupahan ni Ma. Anytime naman kayo pwedeng bumisita ni Papa. Tugon nito sa kanya. Kaya naman labis-labis na natuwa roon si Sonia at makaraan nga ng 5 buwan ay nagawa na ang bahay. Lumipat na roon ang magkakapatid samantalang silang mag-asawa ay doon pa rin sa lumang bahay. Bumibisita na lamang sila roon kapag may okasyon. Pinabalak na nga nilang ibenta na lang ang dating tahanan para sama-sama na sila sa iisang bubong. Pero nang hihinayang talaga siya ng sobra sa mga alaalang binuo nila roon, kaya napagpasya nila na saka na lang. Pero sadyang tadhana na ang gumawa ng paraan upang lisanin na nila ang lugar na yun. Paano ba naman kasi ay mayroong naganap na pagsabog doon. Kaya yung bahay nila, lalo na sa sala, ay malaki ang iniwan na pinsala. Pero sa kabila nito ay ligtas sila at di nagtamo ng sugat. Ayon sa otoridad, yung pagsabog na yun ay maaaring kagagawa ng mga rebelde o terorista. Lalo na't ang probinsya nila ay laganap na rin ang mga ganito. Dahil dito nila napag-isipan na lumipat na nga. Medyo malayo-layo ang bagong bahay nila at mas maraming tao roon kumpara sa dati nilang tinutuluyan. Kaya naman doon na sila dumiretso at maluha-luha pa si Sonia nang makarating na sila doon. May nangyaring pagsabog, ma? At ang sabi ay kagagawa ng mga terorista at nag-aasik sila ng takot? Naku, ma, mas maigi nga na dito na lang kayo tumira. Hindi kayo ligtas roon. At samantalang dito ay safe na safe kayo. Malapit rin kasi dito ang police station. At lalong-lalo na sa trabaho namin ni Edward. Kaya hindi na kayo magdadamdam, ma. Dahil araw-araw mo na kaming makikita at makakausap. Ma, huwag niyong iisipin na binabaliwala namin kayo. Dahil mahal na mahal po namin ikaw. At kayo ni Papa. Sambit ni Dante nang marinig nito ang kanyang kwento. Maraming salamat, anak. At oo, masayang-masaya na ako. Dahil kahit busy kayo araw-araw, palagi ko naman kayong makikita. Iyan ang mga bagay na magpapalakas sa akin. Dahil walang ina ang gustong mapalayo sa anak. Siya nga pala, ibebenta na namin ng papa niyo ang lumang bahay. At ang kikitain namin roon ay ipang nenegosyo na lamang namin. Sang-ayon ba kayo ron, mga anak? Anyway, lagi niyo ring aalalahanin na mahal ko kayo. At salamat at naliwanagan na ang isip ko. Naalis na ang mga hinanakit ko. Ngiting sambit ni Sonia, kaya naman nag-group hug na silang 4. Nang mabenta na nila ang lumang bahay, ay doon na nga nanatili ang mag-asawa at nagtayo na lamang sila ng negosyo, kaya araw-araw na silang nagkakabanding. At nang mag-asawa na ang magkapatid, at nang magkaroon na sila ng apo, lalong sumigla ang kanilang tahanan dahil sa mga bata. Mula nito, dito natutunan ni Sonia na wala pala siyang dapat ikatampo sa mga anak. Naging busy lamang pala ang mga ito sa trabaho para makapagpatayo ng bagong bahay. Hindi man sila showy sa kanya, nakikita naman niya na talagang mahal at mahalaga siya sa mga anak. At dito niya napagtanto na ang bawat tao ay may iba't ibang klaseng pagpaparamdam ng kanilang pagmamahal. Magandang araw, kaibigan.